dahil sa mainit na mga ulo ng mga DDS. Kasi mana kay Bato, mana kay Digong, mana kay Roque, mana kay Bipisara, lahat ay mababangis. Kaya dahil dito ay mukhang hindi na daw bibigyan ng kalayaan si Digong, yung tinatawag na interim na kalayaan na pwede siyang makalabas sa ICC compound Pansamantalang dahil kalayaan. binabas pala at hinaharas ng mga DDS supporters ang mga judges ng ICC. Online pinapasok nila yung website ng ICC judges. Kaya dito nagagalit ang mga ICC judges sa ginagawa na ito dahil first time na binubuli sila ng ganito at pinasok ang kanilang mga website. Kaya sino ba namang hindi magagalit diyan? Ngayon, nakikita natin na wala palang methodology. Kung boxer pa ay walang method sa boxing itong mga DDS kung sa boxing. Ang kanilang style sa pagkipaglaban ay barabara. Barabara yung pagsuntok. Walang method, walang methodology. Kaya ang nangyari, dahil sa ingay nila, ay ayan, nagagalit na tuloy ang mga judges ng ICC. Kaya malabo na nabigyan pa ng interim na kalayaan itong si Digong. Narito ang ulat ating pakinggan courtesy ng PTV4. Ayon kasi dito, kahit ICC judges at officers ay hindi nakaligtas sa online harassment na posibleng makaapekto pa sa mosyon ng dating Pangulo. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Kaliwat kanan ng protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiyansa. Yung jail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo nang sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte. Lalo nilang inilubog si Digong ang ginagawa ng mga supporter. Yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon, napapakita na talagang flight risk. Walang And, modo. napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang kampo ni President Duterte. And masasabi talaga, magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. Ayan, so Hindi siya dahil power. sa Baga mainit sila na ulo ay na walang mga plano. yung mainit na Di ulo. ba kung sa boxing ay kailangang chill ka lang? Wala na Dahil silang sa boxing, power. kung Maingay mainit lang. ang ulo mo, Baga ay yung hindi ka lata. makapagplano. Walang laman. Ganun Maingay. din sa labanan dyan, sa Oo, ganyan, ganun lang yun. ng mga kaso. Dapat kasi ay magkaawa effect. Okay na yun. Okay na yung awa-awa effect kay Digong. Kaya nga hindi pinatayo si Digong doon sa Ingay nga. courtroom, di ba? Hindi pinatayo dahil naawa Puro yung ngaw-ngaw lang naman. dahil best actor eh. Ay, naku, di si Digong. Pero dahil dito sa kanyang mga galamay na walang mga mudo ng mga tao pala itong DDS. Eh kung kayo'y DDS, gusto nyo bang sabihan kayo na wala kayong mga mudo? Bakit magsisigaw-sigaw kayo and then papasukin nyo pa yung website ng ICC and then haarasin nyo bawat isa ng mga ICC judges? Dapat nga magmakaawa eh. Kaya yan tuloy, medyo nagalit sa inyo. Ngayon hindi nabibigyan ng interim bail or interim release. Ang interim release ay pwedeng lalabas si Digong dyan sa ICC compound or dyan sa ICC facility. Pwede siyang makalabas, pwede siyang magrenta ng apartment, ng bahay, pero hindi sa labas ng Netherlands. Diyan lang sa The Hague. Yan ang kondisyon ng mabait naman yung taga-ICC. Ayaw pa ba nila na diyan na makatira si Digong? Di ba pwedeng makatira siya diyan eh? Kapag nabigyan siya ng interim release na tinatawag, ay pwede siyang titira saan man gusto niya inside The Hague, sa Hague na syudad. Kaya dito sa kanyang mga taga-suporta na walang mga mudo, sigaw ng sigaw, wala sigurong mga utak, ba't ka magsisigaw? Ipapakita mo lang na may suporta kayo, dala kayo ng placard, di ba? Isusulat nyo doon ang gusto nyo. Yan ang maganda. Hindi yung katulad kay Bato, grabe.
halos sasabog na yung litid sa liig ni Bato sa kasisigaw. Wala namang nakikinig. Ang nakikinig yung sa harap niya lang eh. Walang nakikinig kay Bato. Diyan niya malalaman sa Senado ngayon kung talagang kupkupin siya. Sa tingin ko ay hindi. Kaya ito, Attorney Joel Butuyan mismo ng ito'y accredited lawyer ng International Center for the Law. Kaya magaling na attorney din ito, nagsabi na wala nang pag-asa na mabigyan ng interim release si Digong. Kaya diyan na siya malupaypay sa loob ng ICC facility, sa kulungan ng ICC. Imbis na pwede siyang makatira sa mga condominium o hotel, ay dahil diyan sa kagagawan ng mga ano niya mga alipuris niya. Ayan, so hinay-hinay kayo diyan mga DDS, huwag niyong galitin ng ICC judges. Yan ang maganda. Alright, balik tayo sa balita. Nagalit nila eh. Hala, putang. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Attorney Butuyan na may hihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito at matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero unang testigo ng prosecution ay yung akusado mismo, dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, talagang wala effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling gagawin ng magiging abogado niya. Ayun, dahil yan sa pinagsasabi ni Digong sa first hearing sa Congress, di ba? Noong nakaraang 2 buwan. Na pinagsasabi ni Digong na pumatay siya at sila Bato at iba pang general ay mga commander daw ng death squad. Kaya yun, ang daming inaamin niya doon eh. Pero sabihin niya joke lang yun. Pero sa ICC pala ay walang joke. Kasi yung hearing sa Congress, seryoso yun eh. Dapat hindi siya nagsasabi. Inaangkin niya na pumapatay siya eh. At saka talagang may commander, yung mga general niya kasama si Bato. Kaya naka-record yan eh. Nandiyan sa ICC, kaya yan ang gagamitin ng ICC laban sa kanya. Yan ang matibay na ebidensya na galing mismo sa kanyang bibig. Kaya nga ang isda, kapag nangingisda tayo, ay palaging nahuli sa bibig. Ayan. Dahil ang bibig ng isda ay katulad sa bibig ni Duterte na palaging naka bla 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 bla, nakaganyan. Kaya parang isda, di ba? Wala na naman ng hasa. Ganon din yung mga lipores niya. Kaya Ngaw dahil din. sa itong isda talaga ay nahuhuli sa bibig. Kaya yung bibig ni Digong, dahil sa mga joke niya na may laman, ayan, meron ng diyan, record ang ICC, which is ilalabas na yan ngayong September 23, ay umpisa na ng trial sa kanya. Meron palang 3 stages yung trial. Ang una ay yung ipresenta yung medyo mild na evidence para ipagpatuloy yung trial, and then sa pangalawang trial na stage ay ipresenta na yung mga itong talagang substantial evidences, and then sa third trial na yun na yung pampatay. Wala nang may sagot pa ang defense. Di ba? Kahit kukuha pa sila kay Kaufman, yung magaling na Abogado. na British attorney ba yun, si Kaufman, ay Israel wala yata. pa rin silbi. Sabi dito nitong lawyer natin dito, kasi sinabi na ni Digong inamin niya na at na-record yan, na-record. At hindi lang yan, ang witness, ang British kanyang pala. mga tirador, sina Matubato ay nandyan British Las Kaufman. Cañas nandyan din sa Netherlands. Kaya yon ang panapos, yung dalawang yon ang panapos sa prosecution na ito. Kaya wala talaga, imbis na maawa yung mga judges, ay nagagalit ngayon kasi ang website na mismo ng ICC ay binabas doon ang mga judges. Sino bang hindi magalit diyan? Kaya yan, hindi na tuloy makalabas. Alam naman natin na napaka-stricto ng ICC. At hindi walang freedom ang
ang mga visitors na labas-pasok hindi pwede. Sa interim release ay pwedeng mag-bail yan si Digong, and then pwedeng mag-rent si Digong ng hotel or bahay dyan sa The Hague. At pwede sila doon di ba? Doon matutulog sila Sara, yung kanyang mga close at yung kanyang chika babe na ngayon ay nasa piling na ni Philip Salvador, di ba? Yakap-yakap na ngayon ni Philip Salvador yung kanyang lalabs. Kaya pwedeng gano'n na mag-rent ng apartment o hotel at titira na parang turista. Ganda sana, pero hindi na daw mangyari yan dahil ginalit Hinaras ang ICC judges kasama yung prosecutor na kalbo. Matapang pa naman yun. Alright, balik tayo sa ating video. Maaari pa ring umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiction sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwedeng siya mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC. May paalala naman si Attorney Butuyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. So, dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. Ayan, so ang maganda palang gawin nyo mga DDS ay cool down lang kayo. Cool lang, chill lang kayo dyan at huwag kayong magsisigaw. Wala. Hindi mo naman mapa-calm down yung mga yan website, at huwag kayong mangharas. Dahil Online, ugali na nila harass yan. nyo online daw Huwag nyong gawin yan. Ang payo ni Butuyan, Presidente nga minumura Kinig lang kayo, manonood sa Minumura sa nila. trial. And then, Kaya makikinig din sa inyong mga leader. Pero bawasan nyo ng inyong mga yung maisog dahil sa pangalan ng Sisigaw-sigaw. grupo nyo na maisog, kaya tuloy maisog kayo. Kaya wag na mag-isog-isog pa dyan mga ka-DDS. Mabait na lang, mabait rally, di ba? Kasi yung isog-isog kayo, walang matatapang na tatagal sa gera Ang mga matatapang na sundalo sa gera, yun yung nauuna kasi hindi nagtatago, hindi nagka-cover, hindi nagdadak dahil sa Rambo style. mahina ang Tumatayo strategy. Tumatayo yung matatapang na Walang strategy, idol. kaya Kaya natamaan ng sniper, di ba? Pero yung mga duwag nagtatago ay matagal matamaan. Kaya yan, ganyan lang, cool down, chill down lang kayo mga ka-DDS at makikinig, magmanman kung anong pangyayari.